Mainit pa rin ang issue ng paghingi ng travel clearance ni Davao 1st District Congressman Paulo Duterte sa 17 bansa sa loob ng mahigit 2 buwan. Makakausap natin ngayong hapon si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kaugnay sa isyong yan. Magandang hapon po, Congressman Tino. Ay, magandang hapon sa inyo, sa ating mga tagapakinig. Kung ano po ang reaksyon ninyo dito sa hiling na travel authority ni Congressman Paulo Duterte para sa higit 2 buwang biyahe sa 17 bansa. We understand hindi po ito ang first time. This year, ha? Well, tama po yun. Yung din nga ang na-monitor ko na sometime last year ay meron din siyang similar trip. No? Of course, hindi tayo sang-ayon no, sa ganitong biyahe. Particular yung sa panahon na may session. Doon kasi mukhang yung dates ng request niya tumatawid sa panahon ng bakasyon, pero hanggang sa start na ng session, di ba? May panahon na ng session. So, ang tingin naman natin ay bahagi sa tungkulin, of course, ng isang elected representative o member ng House na maging present. No, sa physically present sa session. Kaya nga tinatawag na kinatawan dahil yun ang minimum na requirement ng warm bodies, di ba, sa plenaryo. So, tingin natin, hindi dapat pahintulutan yung part ng request niya na umabot na dun sa session period. No? At kailangan na mag-set ng standard ang House, no? Na ito ang hindi katanggap-tanggap para sa mga kongresista na magbabakasyon lang sila kung kailan nila gusto, may session man o wala. No? Sa ordinaryong empleyado ng gobyerno, expected yon, diba? Hindi pwedeng mag-leave ka kung merong pasok, di ba? Pag hindi bakasyon. So, dapat ganoon din sa mga kongresista. And Congressman, kahapon na interview namin si Attorney Falsis, tama ba? Yesterday. Ang sinabi nga niya, itong 17 bansa, ito din eksaktong 17 bansa na pinuntahan din dati ni Congressman Pulong. Ang sinasabi niya mukhang para sa kanya kay Attorney Falsis ay sumusuyo ng mga mga OFWs po overseas. Kayo po, ano po nakikita niyo dahilan? Bakit consistent siya dito sa 17 bansa na ito? Well, speculation na yan. Kung ano pa man yung dahilan. Merong ganun nagsasabi, sinusuyo yung mga OFWs abroad. Nagsabi noon na nag-aanap sila ng tatanggap sa tatay nila na para sa interim release. And others. Pero all of this is pure speculation. No? So ano ba ang reason? Kung oras ng break o bakasyon, okay, sige, magliwaliw siya. Kahit ilang bansa ang gusto niyang puntahan, basta gastos na yun. Pero pag panahon na ng session, ay kailangan gampanan niya ang kanyang tungkulin sa publiko at sa mamamayang umalal sa kanya at sa mamamayang sumusweldo sa kanya. Pero Congressman, ano po ba ang rules tungkol sa mahabang bakasyon ng isang mambabatas? Gaano po ba katagal pinapayagan ng isang congressman na umabsent? Actually, may rules ang House regarding absences, no, na pwedeng ang grounds for expulsion. Kung sobra, excessive ang absences. In fact, yun ang ginamit ng dahilan para ma-expel sa House si former Congressman Arnie Teves. Opo. No, na kasalukuyan, of course, maharap siya ng seryosong kaso, di ba? Pero actually, ang basis para sa pag-expel sa kanya was excessive absences. So, kung sobra talaga ang absences, ay pwedeng maging basis ng kaso yan. Ethics case, tapos eventually pagtanggal sa pwesto. No?
And Congressman, ano to, may sa inyo ba, kumbaga katulad sa aming mga empleyado, may allotted leave kami kada taon. Paano, how does it work sa Congress po ba? May allotted leave ba kayo? May no work, no pay po ba? Pag sumobra na kayo doon sa allotted na binibigay na leave sa inyo? Well, unfortunately, wala pong ganyan para sa mga kongresista. Para sa mga staff, congressional staff, tsaka yung staff mismo, yung permanent staff ng House of Representatives, yun, those rules apply. Pero sa mga kongresista, mas yung internal rules ng House ang nag-a-apply. So, pag maglalakbay, kailangan ng travel authority dahil hinihingi yan ng immigration. Pero otherwise, yung rules on absences. So, actually, kung gusto lang ng House o kung merong taxpayer or citizen mag-initiate, ay pwedeng maging ground niya for disciplining, suspension, up to expulsion, yung sobra-sobrang absences. Kaya lang, historically, hindi ini-implement ito, no? Except in exceptional cases katulad ng kaso ni former Congressman Perez. Okay. Pero tingin ko, panahon na at pagkakataon ngayon, para nga halo pa at nakikwestiyon na ang credibility ng House, di ba, as an institution. Panahon ngayon para bahagi ng pagbabagong pagwawasto ay yung pag-iigpit, no, pag-set ng standards for public service ng mga congressman ay hindi dapat sila exempted sa mga ganyang rules katulad ng ordinaryong public servants. Dapat talaga binabantayan rin siguro kasi hindi naman sila ordinaryong mamamayan Sila po ay mga opisyal at meron po silang responsibilidad Public sa taong bayan. Kaya siguro dapat madalas niyong silipin, no? Yung mga pagbiyahe ng mga kasama niyo, no? Kung ba't may iba naman po tayo, umuugong ang balitang may balak magsampa ng kasong plunder laban kay Vice President Sara Duterte. May impormasyon po ba kayo tungkol dito? Well, ang alam lang natin, meron supposedly bagong whistleblower na dating staff niya, no? Pero at yun yata yung posibleng maging basis, pero puro mga ano pa lang yan, no? Unconfirmed or unverified na reports. So siguro, tabayan pa natin ng mga developments kung mahihinog nga ito. At kung meron talagang matibay na batayan para doon. And Congressman, di ba, kung hindi ako nagkakamali, kasama ho kayo sa mga group dati na nagsampa ng impeachment case laban sa kanya? Tama po ba? Yes, correct. At that time, wala pa ako sa Congress, isa ako sa mga complainants. Opo. And of course, pending pa rin yan ngayon, di ba? Nasa Supreme Court, yung motion for reconsideration. Dapat sana ay tuloy na ng Senate yung trial, pero habang walang desisyon ay ang isang option ay mag-refile ng bagong complaint by February. Opo. And I think pinag-uusapan yan ngayon ng mga grupo rin, citizens groups na nag-file ng original complaint. Oo nga po. Pero sir, anong adjustment na lang, huli tanong lang po, anong adjustment kung gagawin nyo? Kasi nakita naman natin yung nangyari doon sa final nyo dati na impeachment complaint. Mas mahirap po ba ngayon? Well, definitely, mas mahirap, no? Dahil kahit makuhang muli yung 1/3 na boto or endorsement ng mga members of the House, ay may additional pa. And hindi automatic na makukuha muli yun, no, given nagbabago ang political situation. Pero even then, kung hindi babalik ka rin ng Korte Suprema yung kanilang desisyon, kailangan pa raw may due process. Ibig sabihin, kahit napirmahan na ng 1/3, kailangan na ipaabot sa Vice Presidente, kailangan hintayin ng kanyang sagot. Meron pa raw ganung mga karagdagang proseso bago ma-transmit sa Senate. No? So talagang pinahirap ng bagong Supreme Court decision yung proseso ng pag-impeach o pagpapanagot sa mga high officials ng gobyerno. Kaya nga gusto nating mabaliktad yung Supreme Court decision na yun. Okay. Maraming salamat po.
ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Mabuhay kayo, sir, at ingat po. Maraming salamat. Magandang hapon.